Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. The story goes like this. Pagkatapos ng hindi inaasahang paghinto, bumibilis ang tren at walang makakapigil dito. Isang gabing tren na puno ng mga pasahero ang bumibiyahe mula London patungong Tunbridge Wells. Inanunsyo ng konduktor ang paparating na paghinto sa loudspeaker at nagsabi sa mga pasahero na ihanda ang kanilang mga tiket para sa inspection. Kabilang sa mga pasahero ay si Dr. Louis Shaler, na pauwi na kasama ang kanyang batang anak na si Max. Si Luis ay pagod, ay nag-doze off habang si Max ay nililibang ang sarili sa kanyang mga laruan. Maya-maya ay nagising si Luis, nagulat nang makitang hindi pa rin sila umaalis sa London. Sinasamantala ang sandali, iminumungkahi ni Max na maglaro sila ng rock, paper, scissors. Sumang-ayon si Luis sa kondisyon na matutulog si Max saglit pagkatapos. Nang magsimula silang maglaro, si Luis ay nakatanggap ng tawag sa telepono. Masyadong maingay ang karwahe, kaya umakbang siya sa vestibule. Ipinaalam sa kanya ng isang kasamahan na nagkaroon ng malaking aksidente at na maraming pasyente ang dinadala sa ospital, kaya kailangan nila ng tulong niya. Habang tumatawag, napansin ni Luis ang isang palakaibigang babae na nagngangalang Sarah, na nagtatrabaho bilang tagaplano ng kaganapan, nakikipag-usap kay Max. Habang naglalaro, aksidenteng nat-ambush siya ni Max ang tasa ng kape, natapon ito sa kanyang Amerikana. Bumalik si Luis sa karwahe at humingi ng paumanhin kay Sarah para sa namansyahang na Amerikana, nag-aalok upang mabayaran ang gastos sa dry cleaning. Nagbiro si Sarah na maaari siyang bilhan ng bagong Amerikana para makabawi, pagkatapos ay tumawa. Sinasabing hindi ito big deal at mahirap lang ang araw niya. Patuloy na nag-uusap sina Luis at Sarah, malinaw na nagkakasundo. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita ni Max kay Sarah ang kanyang mga iginuit, at tiningnan niya ito ng may interes. Pagkatapos ay tumawag ang kanyang kaibigan, at nagambala si Sarah sa pag-uusap. Samantala, binuklat ni Luis ang isang pahayagan na hiniram niya sa isa pang pasahero. Si Max, na naglalaro pa rin, ay napansin ang isang bahagyang lasing na pasahero, na si Jan Klimovsky, nagsasagawa ng magic trick na may nawawalang sigarilyo. Pagkaraan ng ilang segundo, natakot sa ekspresyon ni Jan si Max at bumalik sa kanyang ama. Pagkatapos, dumating ang konduktor upang suriin ang mga tiket, nang mapansin ang sigarilyo sa kamay ni Jan. Hinihiling niya sa kanya na itapon ito, may hidwaan sa pagitan nila. At lahat ng mga pasahero ay nanunood kung paano ito magtatapos. Sa kalaunan, itinapon ni Jan ang sigarilyo at iniwan ang karwahe, nagsasaad din na siya ay naglalakbay ng walang tiket. Samantala, kinuha muli ni Max ang kanyang laruan at sinimulan itong laruin sa tabi mismo ng pinto sa tabi ng mga upuan. Binalaan siya ng kanyang ama na mapanganib ito, ngunit hindi nakinig si Max. Biglang bumukas ang pinto ng buong bilis at mabuti na lang at naaga pa ni Luis ang kanyang anak sa tamang oras upang hindi ito mahulog. Sa takot, sinigawan ni Luis si Max, inalis ang kanyang laruan, at sinabihan siyang maupo. Matapos kumalma ng kaunti, mas malumanay na ipinaliwanag ni Luis kay Max na halos nalibang sa kanyang paglalaro siya ay malubhang nasaktan at hinihiling sa kanya na maging mas maingat. Sa sandaling iyon, dumating ang konduktor para suriin ang kanilang mga tiket. Iminungkahi din niya na iupo ang bata sa L-seat para sa kaligtasan. Tumunog si Sarah, itinuturo na dapat silang mas mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng mga automatikong lock sa mga pinto. Tinanong ng konduktor kung si Sarah ang nanay ni Max, at mabilis na sinagot ni Max ang konduktor na wala na si nanay. Samantala, ang tren ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, at ang bilang ng mga pasahero sa mga karwahe ay nagsisimula ng lumiit. Sa isa sa mga hintuan, napansin ni Luis ang isang kakaibang lalaki na may hawak na helmet na bumaba sa tren ngunit maya-maya'y bumalik at humakbang sa vestibule. Saglit na nakatulog sina Luis at Max, at sa panahong iyon, may umatake sa konduktor. Sa susunod na hintuan, nagising si Luis at napagtanto nila ni Sarah na sila na lang ang natitira sa kanilang mga pasahero sa karwahe. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Ibinahagi ni Sarah na kamakailan lang ay nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan, at ang kanyang mga kaibigan ay nagpa-party sa kanya sa London para tulungan siyang alisin sa isip niya ang mga bagay-bagay. Nagrereklamo si Luis tungkol sa kanyang walang butang na loob na trabaho. Biglang nabanggit ni Sarah na ang mansya sa kanyang Amerikana malamang na hindi lalabas ang coat at handa na itong kunin siya sa kanyang alok sa dry cleaning. Malinaw na ginagamit niya ito bilang dahilan para ibigay kay Luis ang kanyang numero ng telepono. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na magpahinga siya. Nangako na gisingin siya bago sila huminto, at isinuot ang kanyang headphones para makinig ng musika. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Luis nang biglang huminto ang tren, tumingin siya sa bintana, napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng high visibility jacket at isang nasugatan na lalaki sa riles. Nang muling umaandar ang tren, sinabi ni Luis kay Sarah na aalis siya at babalik sa lalong madaling panahon at hanapin ang konduktor para iulat ang kakaibang pangyayari. Sa vestibule, nakasalubong niya si Jan, at isa sa pasahero naglalakbay ng walang tiket, at pagkatapos ay natuklasan na ang konduktor ay nawawala. Nakarinig ng katok, ang isa pang pasahero, na si Peter Carmichael,
ay lumabas sa kanyang compartment at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Luis na nag-aalala na mayroong isang nasugatan na tao sa riles na maaaring magkaroon ng nasagasaan ng tren at kailangan itong iulat sa konduktor at sa driver. Gayunpaman, hindi ito itinuturing ni Peter na isang emergency at nagmumungkahi na tumawag na lang ng ambulansya. Ginawa ito ni Luis at pagkatapos ay bumalik kina Sarah at Max na naglalaro. Sa wakas, lumapit sila sa kanilang hintuan at naghanda sa pagbaba. Nagpasya si Luis na magtanong sa isa pang pasahero sa isang compartment na si Elaine Middleton kung nakita niya ang driver o ang konduktor. Ngunit ang sagot niya ay wala. Habang naghahanda silang maghiwalay, hinalikan ni Sarah si Luis at nagpapaalala sa kanya na nasa kanya ang kanyang numero. Ngunit pagkatapos, iniwan ni Luis sina Max at Sarah sa kompartimento kasama si Elaine at tumungo sa driver. Habang nasa daan, tumawag siya ng kasamahan para ipaalam iyon na hindi siya makakarating sa oras. Pagkatapos ay pumasok siya sa kompartimento ng konduktor, ginagamit ang panloob na sistema ng komunikasyon upang makipag-ugnayan sa driver, at nagpapaalala sa kanya na hindi sila huminto at nagbanggit ang tao sa mga trap. Parang walang pakialam ang driver, nagtatanong lang kung ilan ang pasahero ang naiwan sa tren. Sumagot si Luis na mayroong 6 at ang komunikasyon ay biglang natapos. Sa paghahanap sa mga gamit ng konduktor, nakita ni Luis ang ilang susi at sinubukang buksan ang pinto sa likuran ng tren ngunit hindi nagtagumpay. Napansin ni Peter at binalaan si Luis na tatawag siya ng pulis kung patuloy siyang nagdudulot ng gulo. Inis na paliwanag ni Luis sa driver na nakaligtaan ang kanyang paghinto. Sa sandaling iyon, nagambala sila ng isang nakabibinging busina. Bumalik si Luis sa karwahe at inabot ang emergency brake. Sinubukan siyang pigilan ni Peter pero tinulak siya ni Luis. Napansin ni Peter na dumaan na rin ang tren sa kanyang hintuan at humihila ng isa pang emergency brake. Gayunpaman, hindi gumagana ang preno at patuloy ang takbo ng tren. Napagtantong may mali, sinubukan nina Luis at Peter na hilahin ang iba pang emergency brake lever. Ngunit wala sa kanila ang gumagana. Sa sandaling ito, sumama sa kanila si John, nalilito sa kung ano ang nangyayari. Napansin ni Luis na walang pressure ang preno, pinaghihinalaan na ang lalaking naka-orange na vest, yung nakita niya kanina, baka pinakialaman niya. Biglang napansin ni Peter na may suot si John na isang katulad na vest sa ilalim ng kanyang jacket. Ipinaliwanag ni John na nagtatrabaho siya bilang isang tagapaglinis para sa London Underground at iginiit na hindi siya umalis sa tren o hinawakan ang preno. Bilang tugon sa kanilang mga akusasyon, iminumungkahi niya na ang parehong taong kumokontrol sa tren sa halip na ang driver ay magpakawala ng preno presyon. Nabigla ang mga lalaki sa posibilidad na ito. Habang tinatawag ni Peter ang transport police, naaalala ni Luis na ang tren na ito ay maaaring umaandar sa parehong direksyon, ibig sabihin ay maaaring may gumaganang preno sa likuran ng tren. Sinubukan ulit ni Luis na buksan ang pinto sa likuran. Ngunit ang mga susi ay hindi magkasya. Pinagmamasdan ni John ang kanyang walang kabuluhang mga pagtatangka sa pagkalito. Nagtataka kung bakit si Luis ay hindi basta-basta pumunta sa driver. Pagkatapos ay lumitaw si Peter sa koridor, nagpapayo na huwag hawakan ang pinto upang maiwasang makagambala sa investigasyon ng pulisya. Hindi siya pinansin, hinayla ni John ang pinto, na nakakagulat na hindi nakalock. Ang mga pasahero ay pumunta sa bakanting driver's cabin sa likuran, habang ang tren ay mabilis na lumalampas sa huling istasyon nito. Sinubukan ni Luis na hanapin ang preno ngunit aksidenteng na-activate ang busina na nag-aalerto sa taong kumokontrol sa tren sa kanilang lokasyon. Sinubukan nila ang bawat pinggang ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na hindi nila mapapahinto ang tren. Hinihimok sila ni Peter na magtiwala sa pulisya na maaaring maputol ang kapangyarihan sa riles, gayunpaman. Natuklasan ni Luis na ang tren ay pinapagana ng diesel, kaya hindi ito madaling huminto. Tapos napansin nila ang isang handbrake sa anyo ng isang gulong, at ito ay tila gumagana. Ang tren ay unti-unting bumagal mula 70 hanggang 50 miles per hour na may kakilakilabot na nakakagiling na ingay at mga kislap, at ang mga pasahero ay naganhawahan sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, ang taong kumokontrol sa tren ay pumipindot sa gas, pinabilis ang bilis sa 100 miles per hour. At ang biglaang pagbilis ay nagdudulot ng apoy. Sinubukan muli ni Peter na pigilan sina Luis at John. Tinatawag ang kanilang mga aksyon na labag sa batas, ngunit nakatanggap siya ng suntok sa mukha bilang tugon. Binabaliktad ng mga pasahero ang gulong, pinipigilan ng mga spark mula sa pag-aapoy ng tren. Pagbalik sa koridor, si Luis ang nag-aalaga sa mga pinsala ni Peter, habang si Elaine ay biglang napagtanto na papalapit na sila sa isang manually operated level crossing. Kung hindi makialam ang pulis, maaari silang mabangga ng sasakyan at madisteril. Paulit-ulit na tumatawag si Peter ng pulis. Umaasa sa kanilang tulong, napansin ni Max na may mali na nagudyok kay Luis na magpaliwanag na ang mga isyu ng preno sa kanya. Bumibilis ang tren patungo sa tawiran, at lahat ng mga pasahero ay nanalangin at umasa sa isang himala, ngunit hindi ito dumarating. Bumangga ang tren sa kotse ng buong bilis at nagpatuloy sa pagtakbo.
Ang pulis ay late na dumating, walang magawa. Matapos ang banggaan, masama ang pakiramdam ni Elaine. Natuklasan ni Luis na inaatake siya sa puso at sinusubukang i-resuscitate siya ng humigit kumulang 10 minuto, ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya mailigtas siya. Sa wakas, hinikayat ng mga pasahero si Luis na iwan si Elaine at pumunta sa engineer na subukang buksan muli ang pinto. Si Luis at Jan ay masiglang sinubukang lusutan ang unang 2 pinto sa taxi na may fire extinguisher at fire axe, ngunit hindi ito sumusuko. Sa kalaunan, nagawa ni Luis na basagin ang salamin ng unang pinto. Pag-akyat sa vestibule, kinilabutan siya nang makitang nabulunan ang konduktor. Kumatok si Luis sa pinto, tinawag ang engineer upang buksan at ihinto ang tren, ngunit walang tugon. Sumilip siya sa maruming salamin at napansin ang isang helmet sa taxi, ang parehong suot ng kakaibang tao na kanina ay lumabas ng tren at pumalit sa engineer. Sinubukan ni Luis na mga tuwiran sa estranghero. Pagbanggit sa kanyang batang anak, ngunit ang estranghero ay nananatiling hindi tumutugon. Sa galit, nagsimula si Luis na hampasin ang salamin gamit ang fire extinguisher at palakol, ngunit ito ay nagpapatunay na masyadong matibay. Samantala, ang estranghero ay patuloy na bumusina, hinihingi si Luis na huminto sa pagtatangkang pumasok sa taxi. Iminumungkahi ni Jan na huminahon at iniisip kung ano pa ang maaari nilang gawin. Bumalik ang mga pasahero sa kanilang mga compartment, at binanggit ni Peter na ipinaalam sa kanya ng pulis kung sino ang tao sa riles ang tunay na engineer. Gayunpaman, iginiit ni Luis na nakita niya ang estranghero na ito na sakay at patungo sa tulay ng London. Malamang sinakal niya ang konduktor, hinayla ang emergency brake habang ang mga preno ay gumagana pa rin, at pagkatapos ay inilabas ang hangin mula sa mga preno bago kumuha sa ibabaw ng cabin ng engineer. Biglang naalala ni Peter ang isang katulad na pangyayari 30 taon na ang nakalilipas ng ang isang tren, ay dumating sa isang istasyon, sa halip na bumagal, bumagsak sa buffer stop. Ang engineer at 40 pasahero ang hindi nakaligtas. Kumalat ang mga alingaw-ngaw na sinasadya ng engineer ang pagbagsak. Mukhang kapanipaniwala na ang lalaking may helmet ay nagnanais na wakasan ang kanyang buhay sa katulad na paraan. Pagkaraan ng ilang oras, nakahanap si Sarah ng teknikal na manual na umaasang makahanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Mayroon pa silang 20 minuto bago matapos ang linya, inis sa sama-samang kawalan ng pagkilos. Iminumungkahi ni Jan na simulan ang apoy malapit sa cabin ng engineer upang pilitin siyang palabasin. Binabalaan ni Pedro ang paggawa na iyon. Kaya maaaring maging sanhi ng pagkadiskaril ng tren, na naaalala ang isa pang aksidente kung saan nasira ang mga tangke ng diesel at lahat ng pasahero ay nasawi sa sumunod na sunog. Nagambala si Sarah sa impormasyon tungkol sa coupler na nagkokonekta sa mga sasakyan. Si Jan, na nagkataon ay isang inhinyero sa pamamagitan ng pagsasanay, ay nagpapaliwanag kung paanong gumagana ang mga mekanismo. Nagpasya sina Sarah at Jan na subukang tanggalin ang pagkakadugtong ng mga kotse, at i-activate ang manumanong likurang preno, at baybayin hanggang sa tuluyang huminto. Yung iba naman sumusuporta sa plano nila. Nasa loob na pala ang coupler. Isang lugar na napakahirap abutin, na nagudyok kay Jan na isaalang-alang ang paglabas upang subukang alisin ang pagkakabit. Gayunpaman, iminumungkahi ni Peter na maghintay hanggang makarating sila sa Crowhurst, kung saan ang tren ay natural na bumabagal pababa dahil sa hindi magandang kondisyon ng track. Nangangatuwiran si Jan na maaaring hindi kusang bumagal ang inhinyero. Ngunit tiniyak sa kanya ni Pedro na kung hindi, maaaring tumauba ang tren. Oo, gustong magwakas ng estranghero bagay, ngunit ang pagtalikod dito ay hindi magiging kasing dramatic ng pagbangga sa isang buffer stop sa dulo ng linya. Sumasang-ayon si Jan kay Peter na nagmumungkahi na ang lahat ay uminom bago nila maabot ang Crowhurst. Ginawa muli ni Jan ang kanyang pandaraya sa sigarilyo at pagkatapos ay naghanda para sa kanyang misyon. Sa wakas, si Jan ay nakipagsapalaran sa labas kung saan ang malamig na hangin ay halos magpatamba sa kanya. Naabot niya ang coupler ngunit nagpupumilit na alisin ang pagkakadugtong sa mga kotse. Nakita ni Louis si Jan mula sa compartment na malapit ng tangiyan ng bintana at bubuksan ang pinto, iniunat ang kanyang kamay. Nakuha na ni Jan at humawak kagaya ng sigaw ni Sarah na papalapit na sila sa isang lagusan. Nagawa ni Louis na hilahin si Jan pabalik, nagsanay ng isang segundo bago sila pumasok sa tunnel. Nagising si Jan na na-dislocate ang isang braso niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, huminto ang tren sa gitna ng lagusan, ang pulis pala ang nagpasya na gumamit ng mga sandbag upang ihinto ang tren. Gayunpaman, ang pag-asa para sa pagliligtas ay lumiliit kapag sila matuklasan na ang lagusan ay isang track at ang pinto ay hindi mabubuksan ng buo. Napagtanto ni Luis ang kanyang anak ay maaaring magkasya si Max sa puwang, ngunit lumuluha si Max na huwag ipadala sa madilim na lagusan ng mag-isa. Sa kabila ng pagpupumilit ni Luis na iligtas ang kanyang anak, nalulutas mismo ang isyu kapag nagsimula na ang tren na gumalaw na naman. Sa 10 minuto na lang ang natitira bago matapos ang linya, iminumungkahi ni Jan na paputukin ang coupler, ngunit kulang sila ng mga pampasabog. Pagkatapos ay isang ideya ang pumasok kay Luis.
Naglalagay siya ng fire extinguisher sa mga bagahe sa pagitan ng mga sasakyan at nag-aapoy ito, umaasang sisibog ito. Ang mga pasahero ay nagtatago sa likod ng mga upuan at umaasa sa tagumpay. Nangyayari ang pagsabog, ngunit hamarang ang coupler. Papalapit sa lugar ng pagsabog, nakita ni Luis na maaari na nilang ma-access ang coupler mula sa loob. Sinusubukan niyang tanggalin ang pagkakadugtong ng mga sasakyan walang kamay, ngunit pinipigilan siya ng pinainit na metal. Tinulungan siya ni Pedro na may dalang palakol, magkasama nilang ginawa na tanggalin ang kotse, ngunit nawala ng balanse si Peter at nahulog sa puwang sa mga riles. Nagmamadali sina Jan at Sarah sa manual brake, sinusubukang pabagalin ang tren. Samantala, si Luis ay nananatili sa isang kotse na nilamon ng apoy dahil sa pagtagas ng gasolina. Ilang sandali lamang bago ang isang malakas na pagsabog, tumalon si Luis patungo sa ligtas na bahagi ng tren. Malamang ang estranghero ay kinuha ang lugar ng inhinyero ay hindi nakaligtas sa pagsabog, at pinatigil ni Jan at Sarah ang tren. Naiwan si Luis na walang malay. Nagkamalay si Luis sa labas, binuhat ni Sarah. Nakikita ang kanilang tren na nasusunog sa malapit at mga police helicopter sa itaas. Ipinaalam sa kanya ni Sarah na siya ang tumawag na ng ambulansya, nagbibiro na sa wakas ay nakarating na siya sa ospital ngayon. Ipinagdiriwang ng mga nakaligtas na pasahero ang kanilang pagliligtas, ngunit nananatili ang pagkakakilanlan ng misteryosong inhinyero, ang palaisipan. Sa palagay mo, bakit pinili ng estranghero na may helmet ang partikular na paraan para wakasan ang kanyang buhay? O marahil, sa palagay mo ba ay may iba pang motibo sa paglalaro? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. See you sa mga susunod na videos.